Nag-umpisa na ang pinakamalaking balikatan 2024. Pinangunahan ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Brar Jr. at US Exercise Director General William Journey. Magtatagal ang balikatan exercise hanggang sa May 10. Lalahukan ito ng mahigit 16,000 mga sundalo mula sa Pilipinas at US. Kinabibilangan ito ng 5,000 AFP personnel, 11,000 US military personnel na kinabibilangan ng 3,700 US Marines, 1,200 soldiers, 4,000 US Navy personnel, 400 airmen at Air National Guardsmen, at 750 US Special Operations Forces. Kasama rin ang mga contingents mula sa Philippine National Police at sa kauna-unahang pagkakataon lalahok din ang Philippine Coast Guard. Maliban dyan, sasali rin sa naturang pagsasanay ang mga sundalo mula sa Australian Defence Force gayon din ang French Navy sa kauna-unahan ding pagkakataon. Samantala, isasagawa naman sa Exclusive Economic Zone ng bansa ang 10 araw na multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, US, at French Navies bilang parte ng pagsasanay. DDS vloggers, until such time you unite, nothing will happen. And Duterte family, until such time you unite, nothing will happen. It has to be Duterte, Pulong, Baste, and Sara. You will all be seen by the public, by all your followers, all 32 million voters of Sara, na isa lang ang tugtog, isa lang ang kumpas. Hindi yung may nagsasabi, BBM resign, meron sinasabi, bangag ang BBM. Ganon din sinasabi ng mga vlogger na iba, ganon din yung sinasabi ng mga follower, pero pagdating kay BP Sara, nothing wrong with BBM. Ay sus, you know, what will happen pagka ganyan? Because how can you unite when the leaders are not united? Di ba? Never will you win a war when the generals on top, ang nakikita ng mga tauhan sa battlefield ay lintik. Bakit si General A gusto umatake tayo? Sabi ni General B, wag muna tayo umatake, obserba muna tayo. Sabi ni General C, tulog tayo. Sabi ni General D, timing. Timing. Patay tayo dyan. Maraming, magkaaway-away, no? Kaaway-away. Kung meron mang mga general na mga think tank o kaya mga nag-guide sa kaladigong, isip-isip because nag-iisip din yung mga general na nag-a-advise dito naman kay BBM. Lintik, pare-pares tayong mauuwi sa nito alanganin kasi magbabanggaan kayo, kaya dalawang faction, magbabanggaan. Ang kawawa, taong bayan, nasa sentro. You have to address the problem of the country. Ang daming pressing problems. Panay politika kasi tayo So, everybody, we are all tuned in kanina. Imagine a day wasted. We were all tuning in. Pati yung mga Pilipino abroad, we were all tuning in doon sa Senate hearing na yan. Sabi sa inyo, mapuprostrate lang kayo. Pati ako na-prostrate kanina. Putay, para tayong nagago, putz. Naloko tayo Frustrated tayo, sincerely Nakakainis. 84, 85. 84 yata. No. Laso. Oh, Delta Company yan. Sayang hindi ko nabugbog. sana nung palang kulang niya. Kung meron lang akong time machine at makabalik ako, no? Okay, naka-forward ako. Magiging PIDEA chief pala to. Pagbalik do sa Kadete sa Baguio, walang niya ka, animal ka. Bag! Magsisinungaling ka ba? Hindi! Bag! Sabay bugbog. Bugbogin ko talaga, no? Pero hindi, people change over time. People change. Nagbago si DJ Lasso, hindi natin alam kung yun talaga, pero what we are seeing, what the people are seeing, iba yung kanya. No? Yun lang yung kinukwento na nambuntal siya ng isang attorney You do not use your military training o kaya yung exposure mo or your rank
para sa mga defenseless, helpless na mga tao na yung lawyer na yan na may position din kunyari sa PDEA. Power trip. Pangit yung ganun. Pero yun nga kaya mahirap pumasok sa mga ganyan na nakokorap ka na nagiging tumutubo sungay no? Pinagpupugaran ka ng kademonyohan tignan niyo yung mga nakikita mo kitang-kita mo naman yun yung inupakan niya yung tao sa kotse hindi naman tamang pag-iisip yun no matter who you are. No matter na kung PMAyer ka man o meron kang pinagdaanan, the higher rank, the higher you go up the ladder, mga PMAyer, pakinggan nyo, yung mga bago, mga upcoming, tandaan nyo galing sa akin, the higher you go up the ladder, the higher or the greater the responsibility and the more humility is expected from you. Bato, na-expect sa'yo ng tao, maging humble ka. Ganon din sa'yo, Lasso, lahat kayo. Kayo nga yung pinangaral ng taong bayan, ginastusan kayo ng taong bayan para mag-deliver kayo. Ngayon, nagiging instrumento pa kayo ng hindi tama. At least yun ang perception ng taong bayan. So let me call your attention. Bato and Lasso, I don't give an F shit kung ano kayo, no? Kung senator o anong rangko nyo. I don't give an F shit. Ang ano dito, tao rin kayo. Tao rin kayo. Huwag niyong paabutin sa ulo ninyo yung inyong mga posisyon. Ang laging iisipin, kahit kayo anong rangko ninyo, damay ka na, BBM. Kahit anong rangko ninyo, putragis yung taong bayan ang nauuna sa inyo. Yun yung properly, taong bayan ang nasa itaas lagi. Kaya pagsisilbihan ninyo yung taong bayan. Huwag niyong paabutin yung rangko nyo, yung posisyon nyo, status ninyo sa ulo ninyo at you will feel privileged pa. So what i-text ka ni Maharlika na magkano ang binayad? Magagalit talaga kung ako man yan. In fairness to ba to, magagalit ako. Pero magagalit lang. Maharlika, mamaya tayo mag-usap may utang ka sa akin, galit ako sa'yo. Ganun lang. Hindi yung kung ano-ano pa pagsasabi. Kung post yun na open sa Facebook, you do not be like that na kakasing. Messenger yung tao. You do not shoot down the messenger. Nang po siya tayong mga standard natin. Ano ba? Napipikong kayo. Sorry, Tobats sorry. Pero messenger yung tao. Nagsasalita siya. Merong nafe-feel niya yung pressure, nafe-feel niya yung nararamdaman ng taong bayan. If you think I'm defending Maharlika, yes, I'm defending Maharlika. I'm defending the Filipino people. Mali. I'm also defending Bato. I'm also defending Bato. He has a right na magalit if there is a false accusation. Pero being supposed to be an official, high official of government, you should have the latitude na hayaan mo yung batikusin ka. Kasi kung walang katotohanan, hindi ka naman dapat magalit. Magagalit ka ng ganun basta-basta. Kasi tingin din, paano kung galing sa akin? Bato, paano kung galing sa akin? Sa upper class mo? Sa taong nagdala ng baril mo na nag-resigning ka na? Buti dinala ko yung baril mo. Paano? Ano nga kaya, no? Ako nag-text sa'yo, no? Clarity, no? Na okay lang, hanggang sa hindi tayo magkausap-usap, pwede kitang tanungin diretsuhan. All right, sir? Ha? Di ka ba binayaran? Nakakapikong kayo, nakakainit na ulo. Kaya lahat ng taong bayan, kahit malamig nga, pinapawisan ako kasi nga nakakainit kayo ng ulo. Mainit ang pakiramdam. Kumukulo. Gusto kong matak ng tao You're breaking out the yearling, ha? Sanamagan, animalis kayo. Kayong dalawa, you report to me. You report to me, ha? Malabas yung pagka-yearling ko. Joke lang. Reporting pa ako sa misis ko. Reporting ako. Okay. So, piko na ng mga taong bayan. So,
mga senado natin. Hindi alam ni Bato na yung nangyayari kanina sa Senate hearing is brings the people closer to the thought na mas maganda isara na lang yung Senado. Di ba? Hindi nyo nga pag-usapan yung Resolution 10, panay ang gastos ninyo ng pera ng taong bayan, i-book na naman ng aso. Tapos ganyan pa yung resulta ng mga investigasyon. Useless. Parang useless na useless. Kaya nga, ewan ko ba sa inyo? Mas maganda nga isara na lang ang Senado. Yun ang isipin ng mga taong bayan. Isara na lang. Sayang ang pera namin. Di ba? Kaya, meron pa kayong October 7. Pinapaasa nyo pa kami sa October 7. Sa tingin nyo, anong mangyari sa... walang Sir, good evening po. Sang-ayon po ako sa mga idea mo. Sana ma-implement yung death penalty. Daming gigil na gigil sa death penalty, no? Siguro that's the will that will really, ewan ko, hindi ko maintindihan to, make the Philippines shine siguro. Ang mga politicians ay hindi ang problema ng Pilipinas. I salute sa inyo. Sana mahanapan ninyo ang problema ng Pilipinas. Alam naman natin problema ng Pilipinas, politika at saka korupsyon. Na matagal ng panahon, kayo ay may alam at may yarihan na pwedeng ipatupad at masolusyonan ninyo mga sir. Ang sabi sa mga may naghihirap na nakakausap ko, natatakot sila at wala pa talagang tumitindig na sumusulong sa tamang pamamaraan. God bless po at ingat po, always watching you in Italy. Marife Flores from Italy. Magandang gabi. Maga ba dyan sa iyo? Thank you, Marife, for the comment. No? Pero the full because it is being empowered yung US government by strong democracy ng mga konstitusyon tsaka doon sa Declaration of Independence nila. Magaling sila. They have to undergo it. Although sometimes, through the years, nahaluan ng politika rin. Yun din problema nila, politika. So, yun yung taong bayan lagi ang masusunod. Kayo, taong bayan, no? Part din kami dyan sa taong bayan. Hanggang sa hindi tatayo ang taong bayan, hanggang sa hindi kayo makinig pa kayo ng live ng political bloggers dyan sa Pilipinas, just give their opinions about issues in the government. Plain and simple. Maingay po. Hello. Maingay. Survivor gave some more in-depth, holistic views and analysis about issues in the government. Yun na akala nyo in context with our men in uniform and suggestions too para maging maayos, maunlad at tahimik ang Pilipinas. Sana nga And that makes you different from other bloggers. Kaya ka namin pinapanood. Oy, thank you. Carry on, sir. Maraming salamat, Lerma Jacinto. Maraming salamat, Lerma. Love you. Thank you. Enter. Tapos magaling ka pala, sir. Sabi ni General Opinion. Ganda pala ng background mo sa AFP. Sabi lang niya yun, be on the attention of anyone na member. Paano ngayon yung mga follower ninyo, anong iisipin? Tuwan-tuwa ngayon yung mga Marcos na vlogger, yung mga bayaran naman na BBM vlogger, at mga supporter kila BBM, meron naman kasi dyan di bayaran pero nagsusuporta. So, ang maganda dyan, you get your acts together. Isa sa inyong tumayo na leader. Ayoko magtumayo sa inyong leader. Kasi panay kayo magagaling Napapaway lang ako dyan. Kayong magtayo ang kayong leader, yung pinakasikat sa inyo, o kaya yung pinakamaraming follower sa inyo, o kaya you vote upon yourself.